Today, gagawa tayo ng sinampalukang manok. So, ito yung sangkap natin. Sibuyas, bawang, luya, manok, asin, paminta, at aseto. Magigisa tayo. After nyan, ihulog na natin ang ating manok. Alright. Okay. Tapos, sahaluin natin siya. Mabalansa natin yung mga sangkap natin sa ilalim. After nyan, tatakpan natin siya for 5 minutes. After ng 5 minutes, tutubigan natin. And then, lalagyan natin siya ng timpla. Ngayon yung nakalipas na yung 5 minutes, so ganito na magiging kulay niya. Siyempre, hinalo-halo rin natin siya bago siya umabot ng 5 minutes para balance yung pagkakaluto. Pwede na natin i-add yung ating tubig. Ayan. Siguro isang mangkok. And then, yung ating asin at paminta. Yan. Tapos, ahayan natin siya kumulo. Hanggang sa ma-reach siya yung 15-minute mark. So, may 10 minutes pa tayong kailangang antayin. So, kung mapapansin nyo yung pagluluto ng tinola at sinampalukang manok ay magkaparehas lang. So, tama ka dyan. Kung iisipin mo, parehas lang sila ng proseso, parehas lang sila ng pinagdaanan, tsaka ng mga sangkap na ginamit. Ang nagkaiba lang is, ginamitan natin etong sinampalukan ng manok ng nor sinigang mix para maging maasim siya, pero yung tenderness, yung lasa at katas ng manok ay ganun pa rin. So ayan na nga, kumukulo na siya. After 15 minutes, pwede na uli natin siyang lagyan ng nor sinigang mix. Ayan. Tapos, hindi na nagtatapos ang lahat kasi mag-a-add tayo ng dahon ng sili. So, optional to. Kung gusto nyo, ayaw nyo. Kung gusto nyo or ayaw nyo, pwede naman. Kaya bahala kasi depende naman yan sa luto ninyo. So, sa sinampalukan, usual na ginagamit talaga ay dahon ng sili. At sa tinola naman ay dahon ng malunggay, dahon ng sili, dahon ng ampalaya, at kung ano-ano pa. Ganun din sa pagmamunggo. So dito, after netong kumulo, okay na to. Ready to na to. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. So, isang malasang